Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang pagkatanggal nga di umano ni Prof. Clarita Carlos at tila nagsalita nga ito sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at tila binabanatan nga at binantagan na dakilang sinungaling daw si President Bongbong Marcos. Kaya naman maraming netizen ang umalma at bineltahan din si Prof. Clarita Carlos. Ngunit maraming BBM supporters naman ang tila patas ang tingin sa bawat isa at kahit loyalist nga ito ay binabanatan din si President Bongbong Marcos pag hindi maganda ang kanyang gawain. 7 months pa lang si President Bongbong Marcos nakaupo, dami ng pasakit sa taong bayan. Kawawa tayong umasa sa pagbangon muli, dismayado tayong lahat dahil sa pagka-under, di saya niya. In every man's success and failure, there is always a woman behind. You are a clear example of it, Mr. President Bongbong Marcos. Sad, you are putting us the Filipino people in misery. Isa sa maganda sa iyong mahalika, kahit lehitimong loyalist ka, nandun ka sa tama. Ibig sabihin, may prinsipyo ka, mahal mo ang kapwa mo Pilipino at ang bansang Pilipinas. Salamat sa iyo at kay Banat Bay na may malasakit sa ating bansa. God bless you and your family always. Mabuhay ka, stay pretty. Nakakapanghinayang talaga, isa akong dating OFW, dala-dala ko ang ating watawat para ipagsigawan. Nababangon na ang ating bayan dahil balik Marcos na ang ating Pangulo. Yun pala, dami lang siya na overpower para siya ng isang dilawang asawa. Kaya sa administrasyon na ito, ang mayaman, lalong yayaman ang mga mahihirap, mamamatay ng dilat dahil sa kahirapan. Sample ang sibuyas na di niya kayang ipaglaban para sa mahirap. Siya pa naman ang secretary ng DA or Department of Agriculture. Kaloka, laki ng pagsisisi ko. Binoto ko siya, sana magbago pa habang may panahon pa. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi ni ating Pangulong Marcos dito na hindi daw totoo na merong plot, okay, ever since na tanggalin si Prof. Clarita Carlos. You know what? During the campaign, up to this day, I admire Prof. Carlos kasi magaling naman talaga siya. You really learned a lot from her. Okido. Ayan, si Commander Aguila nandito. Oy, Commander Aguila, I miss you, darling. All right. So, ang statement po ni BBM dito nung tinanong siya na kung totoo ba, kung sinibak ba siya, si Clarita, or ano ba talaga ang katotohanan. Hay, nako. Sabi ni BBM, I kept telling her, I don't really think so because they do not, and I guess he just found it too much na hindi niya or she didn't enjoy her time in government. Yun ang sabi ni BBM, naloka ako na sinabi ni BBM na hindi na-enjoy ni Clarita Carlos, ni Prof. Carlos, yung kanyang trabaho. Hindi totoo. Hindi totoo na kaya na nag-resign si Clarita Carlos. Mr. President, please, can you just be honest to our people na mga sumuporta sa inyo? Hindi siya nag-resign. I will, mamaya ang ebidensya mga palangga. Tapos sabi pa ni BBM, she didn't enjoy her time in government. Which is, if we think about it, it's not really surprising because that's not her natural habitat. Her natural habitat is the academe. And so now, she will be in a think tank which is perfect for her. Doon nga sa Congress, okay? Ang sabi pa nila dito, sabi ng Presidential Communications na isa pa mga sinungaling, okay, wala naman nagsasabi sa inyo ng totoo eh. Ako lang nagsasabi ng totoo dito. Totoo naman. Lahat ng kinukwento ko dito is totoo. Galing mismo sa aking anino. Si BBM may anino din, no?
May anino, marami siyang anino. Alright, sabi dito ni BBM o ng Presidential Office, Presidential Communication Office, darling, Carlos will be joining the Congressional Policy and Budget Research Department, which provides technical services in the formulation of national economic, fiscal, and social policies for the lower chamber. Okay, sabi naman ni Clarity Carlos, chika-chika pa lang ito, hindi pa nabubuo. Okay, I will tell you, Sir Ben Pumares, I miss you. Naku, yung mga pangalan nyo. Kahit ang lola nyo medyo lola na, naalala ko yung mga hitad. Okay, ganito mga palangga. I will tell you the story. Dito sa mga nanonood na umiiyak at dumudugo yung mga tenga ninyo o ilong ninyo o yung mata ninyo, 'di ba? Huwag niyo na ipahirapan yung sarili niyo. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo ha sa ngangabels ng lola. At yung mga nababasa ko mga comment na even mga private messages na nanunumbat sa akin, okay? Nanunumbat na tumulong kayo sa akin during pandemic. Ito gusto ko lang i-call out ang mga taong ito ha. Na nagsama tayo sa campaign ni BBM kasi punong-puno tayo ng pag-asa. Tapos tumulong kayo dun sa charity ng mga tinutulungan ko directly, 'di ba? Tumulong kayo through me. Binigyan natin ng tulong yung mga taga Cebu, taga Leyte, kung saan nagpadala pa kayo ng balikbayan box na hindi dumaan. Okay, Boljakera, wala tayong live. What's going on with Boljakera? Oh my goodness. Okay, wala tayo live. Okay, ito na pala. Live na si Boljakera. Ayan, mga Boljakera, you're there? Okay, buhay na buhay tayo. Buti na lang, meron akong special assistant to Maharlika. Okay. So ngayon mga palaga, balikan ko lang yung kwento. Thank you, darling. Gusto ko lang balikan yung kwento na nanunumbat kayo o yung mga nakasama ko sa campaign na sana hindi na lang kita tinulungan. In the first place, hindi po ako ang tinulungan nyo. Ang tinulungan ninyo, yung mga nakatanggap ng tulong dun sa kalamidad. May mga pagkakataon na hindi talaga tayo magkakasundo ng opinyon. Pero sana, 'di ba, pag tumulong kayo sa taong na biktima ng bagyo, tumulong kayo sa mga taong na kawawa talaga, hindi nyo isusumbat na sana hindi na lang kita tinulungan. Kasi hindi naman ako nakinabang ng balikbayan box na pinadala nyo sa Pilipinas. 'Di ba? At yung pera na tinulong nyo, hindi naman ako nakinabang. So sana pag tumulong kayo talaga sa mga kababayan natin, ang pagtulong is walang kulay yan. Ako, I even help Dilawan o whoever na binibigyan ko ng pera random. Hindi ko nga alam, baka scammer pa nga yung mga nangiisa ka ng tulong. And I really don't care. Kasi pag tumulong ka coming from here, hindi yung tumulong ka, isusumbat mo sa kumain ng bigas or whatever. But anyway, okay, balik tayo sa usapan. Dito sa hindi nagsasabi ng totoo si Mr. President. Yung tungkol kay Clarita Carlos, kasi naloka lang ako na sinasabi niya hindi na nag-i-enjoy si Clarita. Masyadong malalim. Sinabi ko na to sa inyo na bago nyo patanggalin, hindi kasi nag-resign Madam, Professor Clarita Carlos, I'm sorry but I have to speak up. Okay? I know medyo, sabi mo nga, your lips are sealed. I totally understand. I don't know. Baka nag-aalala ka sa iyong buhay o nag-aalala ka sa mga pinangako sa inyo na magiging post sa lower chamber. So I don't know and I totally understand. But this, mga palangga, itong information na ito ay pawang katotohanan. Na, Mr. President, na hindi ikaw ang nag-appoint kay Clarita Carlos. Okay? Hindi ikaw kay Prof. Clarita Carlos. Mamaya po basahin natin yung mga... hindi ko babasahin kasi baka mabukelya yung sino ang source natin. Mahirap na. Okay. Mga palangga, sinabi ko at paninindigan ko kahit saan tayo dalhin na hindi si Pangulong Marcos literal, okay, ang nag-appoint kay Prof. Clarita Carlos. Sinabi na rin mismo ni Clarita Carlos na hindi siya nag-apply sa trabaho. So kung hindi siya nag-apply, ipinatawag nga siya ng First Lady. So yung pag-a-appoint ni BBM sa document, sa papel, it's just formal na lang yun. Pero ang totoo, First Lady talaga ang nagpatawag. I know that kasi nandiyan pa ako sa Pilipinas noon. So ngayon, question is, nag-research tayo mga palangga. Ito yung gusto kong maintindihan natin. Okay, ano to? Okay. Ano ba talaga? Okay, sa batas ba
May batas ba na nag-aalaw sa First Lady na makialam ng appointees? Wala. Tinignan ko sa kahit anong konstitusyon ng Pilipinas sa ang part, wala po. Dahil sabi, ang posisyon ng First Lady or First Gentleman ay hindi siya elected position. Hindi siya ang binoto ng bayan. So kung hindi siya binoto ng bayan, wala siyang bit-bit. Okay? Walang kaakibat na official function para sa kanya, mga palangga. Teka lang medyo usog natin at hindi ko nakikita. Okay. Wala siyang official function. Ngayon, wala rin siyang sweldo as a First Lady at wala po siyang wala siyang trabaho. Sa konstitusyon, wala siyang walang trabaho. Wala siya talagang official duties para sa taong bayan. Ang kailangan lang niya ay magkaroon ng mga charities kung yun ang gusto niya para in behalf of the president, ilalong gumanda yung pagpapatakbo ng ating bayan, di ba? O kaya yung tawag dito, humanitarian drama tuloy. Humanitarian chuchu. O, di ba? Teka lang baka ma-joke sakit ang mga hitad dito. Okay, so wala talaga ang First Lady trabaho. Okay, trabaho diyan sa Malacanang. At totoo, hindi totoo. Madam First Lady, huwag na tayo maglokohan dito. Hindi totoo na hindi ka nakikialam sa posisyon. Why? Sinabi ko na to sa vlog ko. Okay? Magalit na kayo kung magalit sa akin, pero ito yung katotohanan. Sinabi ko na to, I think 3 weeks ago, na si Prof. Clarita Carlos ay dumadaan kung kani-kaninong tao para makipag-appointment kay Mr. President. Kasi ang totoo, Prof. Clarita, I'm sorry madam, but I have to say this. You don't know me, but I know, alam mo naman, may mga alitap-tap tayo, may mga chikading na palipad-lipad. May isang chikading na palipad-lipad, di ba? Alam yun? Anyway, totoo naman po ito, ma'am well, I really admire you sa pagiging scholar ninyo. And naintindihan ko rin yung sitwasyon ninyo. Kaya nga, in behalf of you, I will speak up. Okay? Kahit hindi mo ako kilala, we don't talk, this is the realidad. Dumaan po kayo sa kung sino-sino mga tao, naawa ako sa inyo, Prof. Clarita, na hindi kayo makarekta sa presidente. At paninindigan ko to, yung sinasabi ko, kahit saan tayo magpunta. Wala pong direct, Mr. President, walang direkta na communication sa iyo ang cabinet secretary mo. Si Clarita Carlos as National Security Advisor, dumaan pa siya, di ba, sa staff ni First Lady. Dumaan siya sa staff ni First Lady. At ito, abangan nyo to, sasabihin ko. Di ba, hindi ko alam kung sino ang nag-arrange nito, pero di ba, Mr. President, gusto mo, nag-meet kayo ni Prof. Clarita Carlos sa Troopers Cafe. Kung nagsisinungaling ako, okay, alam ko na nag-meet kayo alas 10 ng umaga, I think a day before niyong pinalitan si Clarita Carlos, na wala siyang kamuwang-muwang, although naririnig niya na may nakapagsabi na sa kanya na mga intel na papalitan siya ni General Anyo. Yun yung katotohanan, okay? Dahil hindi nyo sinabi na diretsyo kay Clarita Carlos, Mr. President, because you don't know, hindi ikaw ang nag-appoint sa kanya. Ang First Lady ang nag-appoint sa kanya. Kaya, I don't know kung anong kaso nito sa konstitusyon natin. May magaling tayo mga lawyer, di ba? Bakit ang First Lady ang may say? Wala bang balls tayo, Mr. President? Di ba? Ngayon, ang nangyari dito mga palangga, nung umagang, okay. Alright. So, tinanong ni Clarita Carlos, sabi niya kung ano ba yung parang problema. Ano ba yung, ayon sa ating chikading, okay, may mga chikading ba dito, na ano yung reason bakit papalitan siya ni General Anyo? Wala naman daw pong reason. So, ang katotohanan, okay, ang katotohanan dito dahil sa intel ni Clarita Carlos tungkol nga dun sa food security na ikwento ko na to sa inyo na Mr. President, na ang may kinalaman, please, maawa kayo kung talaga gusto nyong ibangon.
kung nagsisinungaling ako dito, hinahamon ko kayo. Napasinungalingan nyo tong report na ito. Na even though, okay, na may mga pangalang sangkot, yung sinasabi ko nga, malapit sa First Lady, malapit sa inyo, magpakatotoo na tayo dito. Mga kamag-anak, sige, diretsuhin na natin. Bakit tayo matatakot sa katotohanan, madam? Patuloy na lang bang matatakot ang Pilipino na magko-cover up o matatakot kapag nasa Pilipinas kasi ipapadukot ka o gigipitin ka? Diba? Parang gano'n na lang ba tayo lagi? Kasi ang katotohanan, may inilabas, may ipinorward sa inyong report, Mr. President, tungkol nga dito sa sibuyas. Kung sino ang sangkot. Diba? Oh. Ngayon, bakit sinabi niyo na hindi masaya si Clarita Carlos sa kanyang trabaho? Nag-i-enjoy naman si Prof. Clarita, ginagawa niya yung trabaho niya. Hanggat sa kaya niya. Sabi nga niya, hindi lang siya katulad ng iba na talagang binobroadcast lahat yung kanyang mga ginagawa, but she tried her best para magawa niya yung kanyang trabaho. Ngayon, mga palangga, gusto niya sanang tanungin si Pangulong Marcos bago siya tanggalin. It's not resigned. It's bull na nag-resign si Clarita. You know that, ma'am. I have high respect for you, ma'am. You know that hindi po kayo nag-resign. Talagang because of your report, because of your intel report, kaya kanila pinag-initan. Alright? Ngayon, mga palangga, isa sa mga sinasabi ng gustong matanggal si Prof. Clarita Carlos dahil siya daw ay pro-China. Yun yung mga pagbibintang sa kanya. Okay? Isa yun sa mga dahilan. Ay, nako, mga palangga. Even yung sa NTF-ELCAC, sinasabi na hindi daw niya suportado. Pero may mga pinresent din si Clarita Carlos doon, okay, na mga reports na dito sa NTF-ELCAC na ito, na talagang inaayos niya rin based doon sa kanyang kakayahan o sa syempre katuwang ng mga tao niya sa sa NSA. All right. Ngayon, ang nakakaloka dito, mga palangga, malungkot. Ang hirap, no? Kasi may mga may mga bagay tayo na tinitignan dito na hindi naman mapahamak yung mga taong nakapag-initan dyan sa Malacanang, ano? Alright. Sabi ni Clarita, wala daw siyang ibang wish kundi ang makatulong sa presidente. The fact na hindi siya nag-apply dahil First Lady nga ang nag-appoint sa kanya diyan. 'Di ba? It just so happen nagkaroon siya ng intel report na may kinalaman yung mga kamag-anak ng First Lady sa issue ng sibuyas. Bakit kailangan nating i-cover up ito kahit na supporter tayo ni BBM? Madam First Lady, punong-puno ako ng hope. Okay? Ng pagmamahal sa bayan dahil akala ko tayo ay sama-sama tayong babangon. Pero kung ang katulad ni Prof. Clarita Carlos, na ginawa lang niya yung trabaho niya, na kahit na nagdalawang isip siya, mga palangga, mga kababayan, nagdalawang isip siya na i-report sa kanyang yung intel report, ibigay sa presidente na itong issue sa food security, particularly dito sa sibuyas na to, gusto niya lang kasing maging transparent. Na i-mention doon kung sino ang mga hoarders, sino ang mga players, di ba? So, wala eh. I mean, ganun ba sa gobyerno kapag pag gumawa ka ng tama, ay tatanggalin ka? Hindi ko inalalaban yung posisyon ni Prof. Clarita Carlos, okay? And I believe masaya naman sa kanyang ngayon, sa kanyang life ngayon, pero makikita mo sa kanyang mga post, medyo may mga pahahaging, may mga patama. I don't know kung hanggang kailan niya kung kailan siya puputok. Pero ang katotohanan, Mr. President, hindi totoo. Sana naman maging tapat tayo sa taong bayan na hindi totoong hindi masaya si Clarita Carlos. Baka naman kayo ang hindi masaya kasi dahil sa intel niya. 'Di ba? Bakit tatanggalin ng isang tao? Okay lang kung tatanggalin siya kung talagang
hindi siya productive sa kanyang trabaho. Pero kung tatanggalin nyo lang ang isang tao, isang appointees ni First Lady, dahil sa kanyang nabigay sa inyong report, kung sino-sino ang mga taong sangkot sa sibuyas, niloloko natin yung taong bayan. The reason why hindi ako ni piso, hindi ako nanghingi sa inyo, hindi ako nagpabayad sa inyo, dahil gusto kong maging part ng pagbabago at pagbangon. Kasi kung maging katulad ako ni Tuning at ni Taning, mga kaibigan, na lumalamon sa ngalan ng pagtitira o kasinungalingan, wala talagang babangon ng Pilipinas. Balikan natin. Kaya hindi natin. Kaya pinag-initan si Rodriguez. Dahil doon sa issue na conflict of interest, chuchuchuchong ganyan. Pero ito yung nasa Intel, kamag-anak ng First Lady, yung mga sangkot. Kamag-anak. O diba, initial lang ang binigay ko sa inyo. But ito, kamag-anak. So, sino ang babangon? Sino ang pinagluloko natin? At bakit? Ito, tanong ko lang. Bakit ang First Lady ang nagbibigay, may hawak ng pera? Ito na, todo na natin to. Ayoko magpatumpik-tumpik pa. Isang beses na tayo mabuhay para sa katotohanan. Bakit siyang may hawak ng pera para magbigay ng mga allowance? Ito yung nakarating sa atin, mga palangga. Bakit siya may hawak ng cash, whatever cash check, pera, na wala naman siyang official duty na pagbigay ng mga allowance sa mga appointees? So, pwede na ba kami mag-conclude na itong si Taning at si Tuning ay binibigyan ng allowance to destroy someone like Vic Rodriguez? Diba? So, hindi totoo, mga kababayan, sumisigaw ako ngayong moment na ito. Hindi totoo na hindi masaya si Prof. Clarita Carlos. Again, hindi ko siya ipinagtatanggol. Ang pinagtatanggol ko dito, yung process, yung totoong nangyari. Na hindi siya masaya as National Security Advisor. Imagine niyo, pinatawag niyo siya alas 10 ng umaga, magkita kayo, magkape kayo dyan sa Troopers Cafe, sa PSG. Bakit ko alam yan? Kung hindi totoo itong pinagsasabi ko, I challenge all of you kung hindi totoo ang sinasabi ko. 10 a.m., I don't know kung dumating kayo ng on time. Basta yun ang usapan ninyo. Prior to that, kawawa naman si Prof. Clarita Carlos, 76 years old. Diba? Na hindi niya, wala siyang kamuwang-muwang, may kapalit na pala siya. Tapos palalabasin natin sa taong bayan na hindi siya masaya. So parang double Diba? Ang ginawa ninyo, sobrang kawawa naman yung matanda. Tatanda rin ako, matanda na rin ako. I'm sorry, madam, if I called you that way. I'm old na rin ako. Alam mo yon, na ang totoo, before the meeting, ng alas 10 na yan, sa Troopers Cafe na yan, ay meron na siyang kapalit na wala siyang kamuwang-muwang. At tinatanong niya kung ano ang dahilan, bakit siya tatanggalin, ang sabi, wala. So ngayon, ang duda ng mga taong kahit papaano, may malasakit sa kanya, ay dahil sa Intel report niya dito sa agrikultura na to, sa usaping agriculture. So ano to? So palabas lang natin? You know, I'm part of this campaign. Alam mo, you know what? Sinisisi ako ng mga taong bayan na ikaw kasi, you know, pinromote mo Marcos sa amin. Even my classmates, my friends. Wala akong kasalanan dito. Masyado kaming umasa sa inyo, yung administrasyon na to. Umasa ako kung gumawa ba kayo ng mali, kasalanan ko. We're here. We want you to succeed, Mr. President. But we did not, you know, yung Pilipino ay hindi bumoto sa First Lady. Can you show some balls para sa mga tao? Paninindigan ko itong moment na to na si Prof. Clarita Carlos, ay alam mo yan, ma'am, na hindi si Bongbong Marcos ang nag-appoint sa inyo. The First Lady ang responsable. Tapos, ma'am, totoo naman na nakawawa po kayo eh. Gusto niya makipag-appoint gusto niyong kausapin ng Pangulong Marcos, gusto niyong kausapin ng First Lady, binlock pa kayo, di ba? Is that para sa bayan ang gawain na yan? At bakit si First Lady ang may hawak ng mga bonuses, allowance na yan? Sabi sa konstitusyon, ang gagawin niya lang, wala siyang official duty, kung di siya ay asawa lamang ng presidente at siya ay ipagpatuloy niya yung kanyang, gawin niya yung mga charitable program niya. Which is ang sinabi ni PBBM dyan during the time na in-interview ko siya at I will talk about that, more about it. Na ang gusto ng First Lady
ay mag-represent sa mga nakakulong na mga old age na or not really old age, yung mga walang lawyers. Why are not doing it, ma'am? With all due respect, my friend, we talked, we voice message, we video message. Ako, never ako nag-video message. Diba? Dahil punong-puno ako ng pag-asa. Punong-puno ako na, tangina, natumban na natin ang dilawan, pero yung pala, magkaalyado pala kayo. Sasabihin niyo kung dilawan. Sinong kalyado ng administrasyon? Hindi ba mga dilawan? So bakit? Kailan to titigil, Mr. President, na ang First Lady ang magde-decide para sa'yo? Umasa ang 31 million sa'yo. Marcos ang pangalan. Marcos, 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 Marcos. Hinarap namin lahat dito ang mga, mga kalaban ng bayan, mga rebelde makakaliwa. Dahil umaasa kami, Marcos, Marcos, Marcos. Why you are not, running the show, Mr. President? I know that for a fact. May relasyon tayo eh. May relasyon tayo during, baka may misinterpret na naman ng mga hitad. Ibig ko sabihin, may relasyon tayo during the campaign. Iniwanan nyo ang mga group leaders. Okay? Hindi ko pa nga na-discuss yung tungkol sa Partido Federal na 10 million. My God, mga palagay, it's overwhelming yung mga information na pwede ko ibigay sa inyo. But I'm a one-woman show. Okay? Binasura ninyo, okay, yung mga OFW na ginawa ninyong leader. Ilan ba ang binilapit ko dyan, Miss Pinky Romualdez, dyan sa DSWD, Regional Director, dyan sa Maynila? Ilan ba ang nilapit ko sa inyo na may mga sakit? Dahil umasa ako, sabi ko pa nga na doon sa mga tao, don't mention my name, baka, hindi kayo tulungan dahil, nagko-call out ako sa gobyerno. Ilang Pilipino, ilang OFW na may mga kamag-anak sa Pilipinas ang lumapit sa akin ng mga medical, okay, usaping, medical help nang hihingi. Ni isa sa nilapit ko, wala kayong inatenderan. Matutuwa ba ako? Bilang isang nagsisisigaw, Marcos, Marcos, babangon muli. Sino ang matutuwa? Hindi ko sa kinukumpara, pero you have to compare panahon ni Duterte, kahit binoboljak ko yung mga tiwali na, yung mga, basta mga binoboljak natin. Oh, pero meron silang aksyon kahit papaano. May napalagyan tayo ng tubig sa Bisaya. Meron tayo napahatiran ng pagkain. Okay, dito sa, what do you call it? Sa North, nakalimutan ko na, Nueva Ecija somewhere. Ang daming natulungan, yun lang yung hinihingi namin. Na buksan nyo yung puso ninyo o yung line ninyo sa mahihirap na umasa. Yung not only 31 million, it's more than 100 million Filipinos now. Sabi mo nga, Mr. President, na you're not only the president for 31 million, but for the rest of the people, of course. You know what I mean? So magpakatotoo tayo dito. I'm sorry, hindi ko kayo pwedeng i-cover up dahil hindi ako nakinabang. At kahit kailan, hindi ako nanghingi sa inyo. Kasi ang nais ko, maging role model na bilang isang vlogger, hindi tumatanggap ni kahit piso, even sa campaign. Wala. Yung iba nakatanggap dito sa Los Angeles. Akala nyo hindi ko alam yon. At wala akong pakialam doon kung yun ang practice nila. Yung ibang mga Marcos supporters, nabigyan sila ng pondo, di ba? Nabigyan sila ng pang-tarpaulin, and that's okay para sa akin. Kung wala silang budget, you really have to. Kasi ako mismo, nagbigay ako ng paggawang t-shirt sa Pilipinas, kung anong mga ma'am, ganito, ganyan. Nagbigay ako coming from here. Hindi ako nanghingi sa inyo. Because punong-puno ako ng pag-asa na sama-sama tayong babangon muli. Tapos, Mr. President, magsisinungaling tayo sa tao na si Clarita Carlos ay hindi masaya sa kanyang trabaho. Pero ang totoo, hindi nyo siya binigyan ng chance na mag-explain. And I challenge all of you kung sino ang nagsasabi sa inyo sa atin ng totoo.
Hindi ako basta-basta magsasalita dito at gagawa ng kwento para i-destroy yung pinaghirapan ko. Kumbaga, itinaya na natin lahat, yung ating alindog dito, lahat tayo. Tapos gaganunin mo lang, we want you to succeed, but we want you to lead. Not the First Lady. She's not the President. Oh, should we say, you are under Desaya? You are Mrs. What? Or should we say the President is an Araneta? And the first gentleman is Marcos? Ganun ba gawin natin? My God, patuloy na tayo. Pag patuloy nating ginagago ang Pilipino, hindi talaga tayo babangon. Patuloy natin, ninyo, ako hindi pala kasali, gagamitin ang mga taong bayan na sa mga matatamis. Inatuwa nga tayo, yung mga Liberal Party, yung mga mainstream media na sumira sa inyo. Diba? Kung ano-anong mga sinasabi sa inyo, natumba na natin sila, pero ibinangon nyo sila. Isinama nyo pa dyan, lagi sa eroplano, 5-star hotel, may pa-allowance pa. So dito sa nakarating sa akin, kung ang First Lady ay may hawak ng pera para magbigay ng allowance, generous allowance sa mga appointees, so ibig bang sabihin, pwede na tayong mag-conclude na ang nagbigay ng pa-laptop, ng pa-cellphone, ng kung ano mga kaletsyang, mga gadget dun sa mainstream media ay ang First Lady. Pwede na ba natin i-conclude na yung tumira sa akin, the taga Manila Bulletin, the Manila Times, okay? Dahil ineko ko lang yung article ni Bobby Tiglao tungkol dun sa illegal mining na ang nag-aproba ay kasama ng First Lady for 14 years sa kanyang law firm. Diba? So pwede na ba natin sabihin na ang First Lady ang nag-utos kay Charlie to attack me personally, but forget about Tiglao, na in the first place si Tiglao ang nag-start ng article na yon. Ineko ko lang sa taong bayan. Hindi babangon ang Pilipinas sa mga palangga. Nakakalungkot, ang dami-daming nadismaya. Ngayon kung sasabihin ng mga hitad, ay traitor ka, Marley ka, anti-Marcos ka. My God, hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin. Dahil kung anti-Marcos ako, mga palangga, since day one, hindi na ako nagsayang ng aking laway kakadadadakdak dito. Pare-pareho tayo ng goal na para sa katotohanan. Okay? Ang goal natin para ibangon ang Pilipinas. I challenge you, First Lady, kung ako nagsisinungaling. Bakit ikaw may hawak? Bakit ikaw nagbibigay ng bonus, madam? So si Tuning, saka si Taning, binibigyan mo to destroy Vic Rodriguez? Ganun ba yon? Kaya ba nagkaroon ng sasakyan si Taning ng Toyota Alphard? Magkano yan? 4 million ba yan? O, paano ko kikita ng pera yan na ganyang kalaki? O ngayon may nanalo sa PCSO, kaya ba hindi nyo iniimbestigahan sa ang lottery? Bakit? Dahil kayo, sila ang nananalo during the birthday of, birthday ng, wala yung signal sa kabila, birthday nitong pangalan yan? Si Langka, si Dorian sa PCSO, may nanalo almost 50 million. Magpaka-transparent kayo. Lolokoy natin ang Pilipino, gagamitin natin sila. Sabi ko nga, hindi na kayo naawa sa Pilipino nang lilimahid sa kahirapan. But you are enjoying yourself. O itodo na natin. Secretary Jokno, nagdala pa kayo ng chef sa Switzerland at the expense of Filipino taxpayers? Yes, palangga. Nakarating sa akin, kahit anong itago ninyo, I don't know kung inano nila, nagdala pa kayo ng chef. Less than 100 ang dinala nyo sa Switzerland. We're talking about naghihirap ang bayan, then you're having fun? Sa tingin nyo ba matutuwa ako doon, palangga? Ang inilaban ko, ipinusta ko sa inyo, sa vlogger, babangon na tayong muli. Paiyak-iyak pa ako, jutang ginina. Tapos ang babangon pala, kayo-kayo, hindi ang bayan. Na if you want to give generous bonus, you want to give, you are free to go, to give generous bonus, ganon. At the expense of Filipino taxpayers, Madam First Lady, yan ba ang legacy na iiwan natin sa bayan? Tandang-tanda ko nung nasa inaugural night ako. I talked to your cousins. Tuwang-tuwa ako.
Sabi nyo pa, ang gusto mong tutukan, yung mga magtuturo ka. Ang hindi ikaw nagsabi, yung cousins mo, Daledesmas, na magtuturo ka kasi gusto mo, kasi professor ka rin. Why you're not doing it right now, ma'am? Yung mga nakakulong na sinasabi ni BBM na i-represent mo, bakit 7 months na? Bakit inaagaw mo yung trabaho ng president? It's okay to advise the president, magkatabi kayo sa pagtulog, hello, o ano na palangga, sweetheart, darling, what's going on, kumusta ang trabaho mo, da-da-da-da-da-da-da. But based sa Constitution, you don't have the official duties. Ang may official duty to assist the president. So what's the purpose of SAP? Of Don Solweta, asawa ni Don Solweta, Special Assistant to the President. Isa yan dapat sa overlook sa mga appointments, even the Executive Secretary. Kung totoo na walang kinalaman ang First Lady, mga kaibigan, bakit si Clarita Carlos, siya ang nag-appoint? Kung titignan natin ang technicality, bakit siya? Bakit lahat, bakit lahat dumadaan kay First Lady? Di ba? Yung sa PCSO, ikaw naman nag-appoint niyan. Alam na alam ko yan. Yung nagbigay ng 30 million. Oh, nag-birthday pa. Oh, may nag-send sa akin ng picture. Akala nyo hindi ko alam mga galaw nyo. Nag-birthday pa tong si Langka. Si Langka o si Marang. Ano pa ba ang tawag sa kanya? Nag-birthday, ando doon si Taning. O bakit hindi kayo, dapat maging proud kayo. Birthday yun eh. Bakit kayo takot mag-post? Kasi masilip ng mata ni Marlica, ganun, o mata ng bayan. You have to be proud. Birthday yun eh. Ipakita nyo yung bonggang-bongga. Tapos the nerve, sasabihin nyo, nakakaawa ang bayan. Tapos nakikita nyo yung mga nagpipila ng sibuyas at kung ano-ano, naglolokohan tayo. May mga nagko-comment. O Marlica, dilawan ka na tuwa sa mga dilawan. Talagang tuwang-tuwa ang mga dilawan kasi nasa Malacanang nga sila. Nakaupo na nga sila eh. Really? My God, I hate drugs. Ay, nako palangga. Okay. Kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Okay? Sabi ni Palangga. Si Steve Yu, ang first lady ang sisira kay BBM, talagang pag hindi ginawa ni BBM ang trabaho niya bilang presidente, na siya ay nalal ng bayan at inaasa niya sa first lady ang appointments, that's betrayal of public trust. Pangluloko yan, Mr. President, sa bayan. We trusted you. We like you. We love you. Para kami mga syunga-syunga dito eh. Aantayin pa ba natin na silaban namin yung mga memorabilia namin? Aantayin nyo pa ba yon? O gusto nyo pa bang yari na yung standee mo, sisilaban natin online dito, mag-live tayo, para maipakita namin kung gaano kami ka-disappointed. Mga nabasa ako sa group chat, pinagugupit-gupit niya na daw yung kanyang BBM t-shirt. My friend from San Francisco. Sabi ko, sana wag mo muna igupit. Dapat grand yan. Grand ang event natin. Let's give him a chance. We want him to succeed. Wala, naglulukuhan tayo. Tapos sasabihin nyo, I'm not for Clarita Carlos. Okay? Actually, hindi ko masyadong susubaybayan yung mga ginagawa niya sa NSA. Ang inilalaban ko dito, yung katotohanan na hindi siya nag-resign. At hindi totoo ang sinasabi ng presidente natin na hindi masaya si Clarita sa kanyang trabaho. At hindi totoo na kusa siya nag-resign. Wala na siyang choice. Kasi bago nyo siya i-meeting, dyan sa Troopers Cafe, 10 a.m. ang meeting ninyo, may kapalit na siya. Di ba ang galing? Ay, nako, mga palangga. Kawawa naman ang mamayang Pilipino, sabi ni Russell Yara. Alright? Alam nyo, kasi ganito yan, mga palangga, ang nakakaloka dito, sama-sama daw tayong babangon muli. Okay? Sama-sama tayong babangon muli, pero, tumatawag na si Madam. Hindi, chika lang. Diba? So, ano sabi dito? I did not support BBM during election, even campaigned against him. Sabi niya, I have accepted him as our president, but Dong, how sweet to say, I told you so. We told you so, sabi ni Elmer Otohan. Okay?
Go, 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 Maharlika, sabi ni Carlo Castro. Alam nyo, ang sabi ng iba, may mga, well, you know, you have to understand yung mga utak na, siguro, later on, madidevelop din yung mga utak ng mga hitad na sinasabi. Ano to, nakakatawa? Maharlika, inggit ka lang kasi gusto mo mag-first lady. My God, I'm already, first lady sa bahay ko, palangga. Ano ba yung mga sinasabi ninyo? Di ba? Hindi ako gumagamit ng utak. Really? Nainggit ka lang. Paano ka maiinggit sa mali? Paano ka maiinggit sa maling gawain? Dalawa lang ang panuntunan ko sa buhay. I mean, hindi pala panuntunan. Yung ibig sabihin pala ng inggit, sinabi ko na to sa inyo. Dalawa ang klase ng inggit na nananalaytay kay Maharlika. Okay? Inggit. Okay? Inggit na mamumotivate ka sa success ng kapitbahay mo o kapatid mo o kapwa-tao mo. Diba? Inggit kasi gusto mong tularan o lagpasan pa yung kanyang galing. Never ako nainggit sa mga classmates ko. I have a lot of friends that are rich, rich bitch, Diba? They have everything more than I have. Pero never ako nakipagkompetensya. I'm just being myself. Kung ano meron ako, yun lang. Hindi ako napipressure. If they have this, they have that. I'm just being me. Diba? Yun yung inggit na titignan natin. Hindi yung nag-call out ka sa politiko, sinasabi mo yung kamalian nila, tapos nainggit ka. Palangga, it's your duty as a Filipino na punahin ang mali sa gobyerno. O, payag ba kayo na binoto nyo si BBM? Tapos si First Lady ang decision maker. Papayag ba kayong ganon? Di ba? Kung si Lenny kaya ang nanalo, kasi alam naman nating puppet siya, siguro mumurahin nyo rin. Si Lenny, na puppet ka, ganito, ganyan ka, syonga bells ka, lugaw ka, ganyan-ganyan. Kung siya ang nanalo, which is hindi naman mangyayari yon. Tapos si BBM, dahil love natin, sinuportahan natin, hindi natin siya pwedeng i-call out. Hindi natin siya pwedeng sabihin, puppet ka, kasi sumusunod ka sa gusto ng asawa mo. You have to have balls, Mr. President. Sayang. Sayang. Second chance. Sabi nga ni Manang Amy Marcos, second chance sa tatin to. I talk to Madam Amy Marcos. Pero nga hindi na. Makalimbiyak na si Madam sa mga pangyayari. Di ba? I have to say this. August yata yun. Kanausap, well, text lang pala. Kay Manang. Manang, I'm sorry. I have to tell the truth. Kung meron mang isang vlogger dito na nagsasabi ng totoo at hindi tayo pwedeng mag-cover up. 'Di ba sinabi ko sa inyo yung hinaing ko? Sinabi ko po yun mga kababayan kay Manang Amy, pero maiksi lang naman ang sinabi ko about what's going on. Sabi pa nga ni Manang, sabi niya, we need you. Maharlika. Sabi niya, second chance na natin to. Yun ang sinabi, yung exact word kinabi ko na sa mga friends ko. Second chance na natin to. Anong sabi ko kay Manang? I am your forever supporter. Even sinabi ko yan sa iyo, Madam First Lady, sa chat, sa text. Pinabasa mo pa nga kay Taning. Is that the professional way na yung private messages natin ipabasa mo kay Taning? To what? Yan ba yun? Baka yung mga message mo, ipabasa rin ni Taning sa iba at gagamitin niya sa inyo to destroy you. O baka kaya hindi makaporma ka kay Taning dahil meron siyang bala sa iyo. O, tama ba na bigyan natin, ipakita kay Taning ang mga application ng mga aplikante sa gobyerno para i-leak niya? Seguridad ang issue ng mga tao doon na nag-a-apply. Yung kanilang mga resume, papabigay natin, tama ba yon? O baka tahimik si Taning ngayon kasi mantikaan na yung bunganga niya. Pero pag kinuha ni Aida yan, lahat ng perang in-extort ni Taning. Walang silbi lahat yan. Lahat ng perang meron kayo ngayon. Isang beses tayo mabuhat, isang beses tayo matutsugi. Totoo yun ang sinasabi nila na hindi nyo madadala sa hukay ang mga kaletsya ng pera na yan. At yung mga ginto. Asan bang ginto? Leche. Tagal ng ginto. May mga nag-aantay na ginto dito. Alam nyo, I will tell you something. Meron akong kakilala na dentista. Okay? Tandang-tanda ko siya.
Malatagal na tong panahon na to. Government employee siya, okay? Friend of my friend, you know. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Ang tumatak sa isipan ko sa kanyang kawalang hiyaan, nagkukwento siya about kadugyutan daw ng mga pasyente, ng mga mahirap. See that? Taong gobyerno to. Naku, yung mga pumupunta daw sa kanyang, hindi ko, wala kasi utak may mga ganun tao na yung pumupunta daw sa kanya ng mga parang pisante, ganun pa yata ang term niya. Basta mahihirap. Yung mga taga-probinsya, nang lilimahid, ako nakikinig na ang kwento. Sinasabi niya na may mga pagkakataon na tinipid niya yung anesthesia dahil maingay daw yung pasyente. Sabi ko, oh my God, how can you do that as a public servant na bubunutan mo ng ngipin, titipirin mo yung anesthesia? Bakit ko ito kwento sa inyo? Kasi later may ano to, yung effect ikukwento ko sa inyo kung bakit kailangan niyo malaman. Sabi ko, grabe, kawawa naman yung mga tao, yung pasyente, ganyan-ganyan. Pero ipinanganak siya sigurong evil. Taong gobyerno to. I don't know kung nag-work pa rin sa government kasi hindi naman kami friend. But anyway, nalaman ko na lang. Okay? After, I think 2-3 years ago, na aksidente siya. Hindi ko ikinatuwa yung kanyang pagka-aksidente. Pero pumasok sa isip ko, putang ina, karma ka na. Sino ang matinong tao na titipirin ang anesthesia sa sumasakit, bubunutan mo ng ngipin para mo tinutorture yung tao? Binibigay ko lang sa inyo. Ano lang yun? My story, parang my day ba yun? My story. Kinukwento ko lang sa inyo. Kasi it's like, parang tinutorture eh. Gusto ko i-correlate itong mga pangyayaring ito. Mga pagtaong gobyerno ka, wag nyo naman pahirapan yung tao. Sinasabi nyo, para tayo sa taong bayan, but yung party ninyo, sky is the limit. Lahat ng mga amiga, pati mga asawa, dadalhin nyo sa Switzerland, dadalhin nyo sa New York. No, like si Taning. Nagstay kayo sa mga bonggang-bonggang mga hotel. It's okay kung ang presidente lang yung mga tao lang talaga na mag PSG o yung mga tao lang na like cabinet niya na importante doon. Sabi ko nga, during ng New York, isinama niyo taga PCSO. Sabi ko, may bulahan ng loto sa New York? Magkaroon sana kayo ng kahihiyan sa bayan. Kasi nangako tayo. And I'm part of that pangako. Dahil somehow sinisisi ako ng mga kaibigan kong hitad. Ikaw kasi, mama ganito, ganyan. Sabi ko, bakit ako? Ako ba presidente? Umasa din ako katulad din yun na pagbangon muli. Yun yung pinupunto ko. But again, going back tayo kay Prof. Clarita Carlos. Prof. Clarita Carlos, I hope one day you will speak up at may mga nagtatanong, may ebidensya ka ba? Meron ako ebidensya. Teka lang Pag hiningi ng pagkakataon. Ito kay First Lady pa nga ito naka-address. Kaya nga sabi ko, naloka ako. Ayan, nakita niyo sa notes ko. Sinisave ko. Alam mo naman ako, saver. Okay? Save your evidence. Ngayon mga palangga, kung sa konstitusyon natin ay walang function o not function, walang official duty ang First Lady, bakit sa kanya dumadaan? Common sense. Bakit sa kanya dumaan ng mga appointees o mga appointments? Di sana tanggalin na lang yung SAP. Si Lagdameo at tanggalin na rin si Executive Secretary at ihalal ang ating First Lady bilang Executive Secretary. Ba't ganito? Ayan. Diba? Ihalal natin para mas official. Para hindi na tayo ngangaw-ngaw dito. Para pag nakita natin na siya na, okay lang. Kasi Executive Secretary yan Siya ang nagsiscreen. Di wala tayong pag-uusapan. May siya, in-appoint siya ng presidente Bilang First Lady, siya pang Executive Secretary. Ano pang angal-angal natin? I don't know kung okay ba yan sa law natin. I'm not sure, hindi ko na-check. But anyway, patindi po ng patindi ang mga nangyayari sa bayan natin. At hindi ko inakala at this early na ito yung pagbangon pala ang ating harapin. But still, we are looking forward that BBM will do something sa kanyang power bilang pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Sana gawin niyo po yung trabaho ninyo at huwag niyong iupo ang lahat ng kamag-anak ninyo. Dahil ito, ibablog ko pa, sisilipin ko pa. Mag-asawa, inupo ninyo. Mga namit ko yan. Okay lang, okay, sige, ganito. It's okay. Normal naman yan. Sa politika, i-hire mo yung closest
mga friends mo, katulad ng inappoint ni First Lady, yung kanyang kaibigan na si Logan, as Deputy Executive Secretary dyan sa Malacanang, na nag-lift, okay, ng cease and desist order para payagan ang Yinglong, illegal mining. But that's not the way. Na iupo mo yung kaibigan mo, iupo mo yung kamag-anak mo, tapos gagawa kayo ng pangit. Kahit sinabi ko na to yata dati sa vlog ko na, it's okay, iupo mo nyo lahat ng kamag-anak nyo, iupo nyo, as long as you do the right thing para sa Pilipino. Hindi ako magrereklamo. Pati inaanak nyo, iupo nyo, yan si Paul Soriano, iupo niyo si Tony Gonzaga, lahat ng pamilya nila, iupo nyo lahat. Hindi ako magrereklamo as long as you do the right thing. Pero kung iupo ninyo at mag-kickback dyan, katulad sa sibuyas, ay putang ina. Naglolokohan tayo dito, Mr. President. Sayang ang hirap, pawis, pagod, ulanan, initan ng mga taong sumuporta sa inyo kung hindi nyo aagapan ang paglatigo sa mga taong walang kinalaman sa appointments. Alright? So yun lang muna mga palangga. Life is hard kapag ganitong pinaglalaban natin. Malupit. Sabi ng iba, matakot ka, Marlica. Naku, wag ka nang umuwi sa Pilipinas. Really? Nung panahon ni Noynoy, nilabanan ko sila lahat, pati lawyer to lawyer. Si Sharon, dinala ako sa DOJ. O ano ngayon sa Pangulong Duterte, wala namang ginawa sa akin. Umuwi pa ako ng Pilipinas kahit may mga binoljak-boljak ako. So ngayon, takutin nyo ako, wag na ako umuwi ng Pilipinas. Ano to? Mas matindi pa kayo? Sa Dilawan? O sa mangingitil na buhay? Sani Buwersa? Picon? My God, I hate drugs, sabi ni Pangulong Duterte. Minsan lang tayo magkaroon ng tsansa na ipaglaban ng tama. You have to assert your right, sabi nga ni Pangulong Duterte, na intindihan ko yun. Huwag kayo palundo-lundo. Mr. President, huwag ka parang tando-tando. Tando-tando in Ilonggo, yung parang worm, nilalaro namin ng bata, yung kung sinabing, punta ka doon, gano'n. Basa ka dito, gano'n. Well, mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating video ngayon araw at talakayan. Just comment below sa ating comment section kung ano sa palagay nyo na tila binansagan nga si President Bongbong Marcos na dakilang sinungaling at dakilang tuta ng kanyang asawa. Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Maraming salamat.